ho sa social media, ang dami hong lumalabas na napakayaman daw ho ninyo at dalawa daw yung inyong mga sasakyan na mga bulletproof. Ang dami daw ho ninyong mga properties like lupa, mga may resort pa raw ho kayo. Yes, natural kasi pinaghirapan ko yan. Dahil ako, mayroon akong betting station nung panahon ng online sabong. Yun. At itong kung nag-isip kayo na ninakaw ko o binayad ni Mr. Atong Ang para pumatay, kahit singkunduling, hindi ako binagyan dyan para sa mga missing sabongero. Alam ng mga tao, ng mga sabongero, na ako ang may-ari ng betting station sa lahat ng sabungan yan. At alam ng Panginoon yan na walang halong, wala siyang binigay na para pumatay ng tao para bayaran ako. Santa Cruz at sa Manila. Actually, lahat yan sila. Dahil isang team yan sila kung lumakad. Kaya nga na-delay yung kuha nila sa Manila rin dahil doon po sila nanggaling sa Santa Cruz. Yung kay John Lasco po, kasali rin ba sa Yung si John Lasco, marami-rami ang kumuha doon. Kaya yung iba, hindi ko na namukhaan. Kaya nung magkabayaran, 2 million yun. Kinabukasan, tumawag yan sa akin si Mr. Orapa. Sabi sa akin Sir, dagdagan mo naman to ng 2 million. Gawa ng marami kami. So overall, 4 million maliban doon sa binitbit nila na bolt. Kitang-kita naman yun sa CCTV. Sir, yung iba pa kasi sabi mo 108. Ibig sabihin, may mga police operation din na nangyari doon sa 108. Yes, katulad ng sinabi ko, mayroong isang taga San Jose del Monte, Bulacan. Kaya ako nanawagan doon sa kamag-anak, huwag nyo naman patulugin ang hustisya ng inyong kamag-anak. Ngayon, nandito na ako na kayang sumuporta sa inyo o bilang tayo, bilang witness para matugunan ang hustisya ng inyong kamag-anak. Lumapit na kayo, mag-file na kayo sa CIDG. Kay Sir Kalinisan. Sir, ipipresent ba natin in the future itong mga police na pinangalanan na to kung sakasakali man magkaroon man tayo ng initial investigation? Paano po ba? Hindi namin sila ibabalandra. Pero sila ipapasagutin namin. We will not bring them here for a lineup for you to answer, for them to answer your questions. Hindi yun ang karapatang pantao. So, if you want to talk to them, sa inyong kaparaanan, diskarte nyo yun. Pero as far as the NAPOLCOM is concerned, hindi namin sila para ibilad. We will respect the human rights of everyone, including respondents. We will follow due process of law. Due process not just for the complainants, but also due process for all respondents. Yun ang esensya ng institution. So hindi kami para magkamali doon. So hindi namin gagawin na ibilad sila sa inyo. Thank you, sir. Thank you, sir. Next to ask question is Mr. Val Gonzalez of DZRH. Good afternoon po. Kay Sir Patidongan, sir. Sa University of the Philippines po kanina, may binanggit kayong isang police colonel na kumuha ng 12 cellphone ninyo at yung isa ninyong passport. Pwede ho bang pakipaliwanag sa amin? Paano ito nangyari? Bakit ito nangyari? Para sa ano yun? Ba't kinuha yung inyong cellphone? Hindi ka nakinig doon sa sinabi ko kanina. Yan si Colonel Malinaw. Siya ang hipe ng CIDG noon sa Region 4A. Nung niread ako, kinuha lahat yung cellphone ko na 12, kasama yung tab, kasama yung passport ko, kasama yung pera ko na 1.2 million. Buti na lang, mabait-bait pa, nagtira pa ng 70,000 na ginamit ng misis ko na pang hotel-hotel. Yun lang. Next question. Doon ho sa 108 na nababanggit na itinapon doon sa Taal, lahat po ba yun ay puro mga sabongeros? Yes, lahat yun nanggaling sa sabungan ni Mr. Atong Ang. May pahabol pa nga sila nung nakarang taon. May nagnakaw ng manok. Kahit imbestigahan nyo doon sa PNP na COP ng Lipa, dahil kaklase yun ni Orapa, na nabanggit pa sa akin nung isang police din,
Bakit din nyo naman inayos yung trabaho nyo? Kitang-kita sa CCTV yung sasakyan nyo at mga mukha nyo. Ang problema, ayaw ilabas ni Mr. Atong Ang yung CCTV kasi sira daw. Pangalawa, yung sa Siniloan na dinukot din nila, nagnakaw ng manok. Hindi lang isa yun, nakatakbo yung dalawa. Kaya umabot ng 110 yan. Katulad ng sinabi ko noong nakaraan, wala akong idea talaga kung paano nilang kinatayan, kung ang ibaba ay nilibing o sinunog. Yun lang. Okay. Yung last question ko sa inyo, mainam na kayo na rin ho ang sumagot. Kasi doon ho sa social media, ang dami hong lumalabas na napakayaman daw ho ninyo. At dalawa daw yung inyong mga sasakyan na mga bulletproof. Ang dami daw ho ninyong mga properties like lupa, may resort para ho kayo. Yes, natural kasi pinaghirapan ko yan. Dahil mayroon akong betting station nung panahon ng online sabong. Yun. At itong kung nag-isip kayo na ninakaw ko o binayad ni Mr. Atong Ang para pumatay, kahit singkunduling, hindi ako binagyan dyan para sa mga missing sabongero. Alam ng mga tao, ng mga sabongero, na ako ang may-ari ng betting station sa lahat ng sabungan yan. At alam ng Panginoon yan na walang halong, wala siyang binigay na para pumatay ng tao para bayaran ako. Okay, thank you. Kay VCEO Kalinisan, sir. Ang next pa na maririnig namin sa mga susunod na mga araw, dahil may mga pulis na nasa active service pa, ay yung preventive suspension. Ang NAPOLCOM ho bang i-initiate ho ng paglalabas ng mga preventive suspension doon sa mga police personnel involved? Una, syempre, kailangan natin i-assess yung ebidensya. Gusto ko rin makita kung nag-request dun si Totoy sa kanyang final kung meron siyang request ng preventive suspension also. Kung may banta sa buhay ni Totoy o ni Numan at malakas ang ebidensya base doon sa ipinasa kanina, maaari kaming order ng preventive suspension ng mga pulis na ito. Ayoko lang pangunahan. Sisilipin natin yung papel. Nag-file ka ba, Totoy, ng request ng preventive suspension? Yes. So, sisilipin natin ito kung nag-file nga siya at anong laman nung kanyang mga nilalahad. At base rin doon sa mga final ng affidavits at complaints nung lahat ng mga kamag-anak ng mga namatay. Thank you po. Thank you, Mr. Val Gonzalez. Thank you, sir. Our next reporter to ask question is Ms. Bea Pineza of Bombo Radio. Sir, good afternoon po. First question po, sir, kay Sir Julie Patidongan. Sir, nililink po kasi ng Department of Justice ito dun sa war on drugs, and earlier you said po isa sila dun sa mga lumiligpit sa mga tao na nadamay doon sa war on drugs. Meron po ba talagang droga na involved dito sa kaso ng mga sabongero, or dito lang po talaga siya umiikot sa sabungan? Umiikot sa sabungan, pero itong mga tao na to, yung tagaligpit, sila rin yung kumukuha ng mga drug lord. At mayroon akong alam dyan, wala naman na yan sa missing sabongero, hindi ko na babanggitin at baka kung saan na naman tayo mapunta. Mayroon akong isang idea, bahala ko na banggitin dito na hindi muna sa social media. Okay, sir. Sir, ask ko na lang din po sa part ni Attorney Rafael. Sir, given na kasama po or nabanggit na po ni Sir Julie Patidongan po yung about nga dun sa war on drugs involvement nitong mga nagliligpit na mga pulis, madadagdagan pa po ba or possible madagdagan yung mga kaso nila maliban po dun sa involvement nila dito sa missing sabongero, sir? And what are the possible cases po na maaari po nilang kaharapin po, sir? Ngayon ko lang narinig yung sa war on drugs. Nabanggit yata yan ni DOJ Secretary dati. Pero ngayon ko lang narinig mismo kay alias Totoy. So, babasahin muna namin. Pero isa lang ang masasabi ko, no stone unturned. Kung anong nakalagay doon, so be it. Kung ano ang ebidensyang lumabas,
so be it. Kung lumabas sa investigasyon namin, so be it. Pero due process will be done. Hindi tayo magbabara-bara. Pakikinggan natin ang panig ng lahat. Thank you so much, Mr. Kalinisan. Next to ask question is Mr. Mike Guyago of DZXL. Good afternoon. Kay Sir Julie Patidongan. Sir, maraming malamang ang nagtatanong kung bakit ganito ang inyong tapang na ipinapakita despite itong mga nakakabangga mo talaga ay halos yung pagde-describe na ay halos malademonyo ang kanilang mga pamamaraan, ang kanilang pananakot at dito sa mga pagpatay. May mga bakit daw may mga nasa likod daw ba ninyo na parang malaking mga tao kung bakit kung kaya't kayo ay humuhugot ng ganyang katinding tapang. Kahit sinong tao. Pag ang pinag-usapan dito, pamilya, putang ina nila. Yan na ako, katatakotan sa kanila, kung nagbulag sa buong pamilya ko, papatay niya. Kaya na sinabi ko sa kanya, okay lang, patayin mo ako, pero patayin mo buong pamilya ko, hindi na pwede yan. Yun lang. Sir, meron ho bang mga police from the National Capital Region na nandito sa 12 na binanggit ninyo? Yes, nandito lahat sila. Dito lahat sila, dito naka-duty sila sa Luzon. Ano bang rango ni Estomo, sir, nung nasasangkot sa dyan? Ay, si Estomo, alpa yan. As a membro ng sabong yan. Pag sinabing alpa, kasama siya sa 21 na yung binanggit nila na nagpinance, pero lubog ang pangalan ni Estomo. Si Bernie Tacoy, Mayor Bernie Tacoy, ang lumutang na pangalan niyan. Thank you, thank you. Okay, that would be the last reporter to ask questions. May we now respectfully request the NAPOLCOM Vice Chairperson and Executive Officer, Commissioner Attorney Rafael Vicente R. Calinisan, to deliver his final message to the members of the media. Sir? Before I speak, meron pa bang gusto magtanong? Ba, meron pa? Go ahead. Going once, going twice. Meron pa tayong pahabol. Sir? Okay, go. Yes, hi, good afternoon. Dano Tingkongko, GMA Integrated News. Sir, just for clarification and for record purposes, sa hanay ng mga pamilya, ilan yung may formal na final na complaint affidavit? Just for record. Hindi ko pa ho nakikita. Wala pa. Hindi, ilan? Wala pa ako ng idea Wala kung pa. ilan, kung ano mga pangalan. First Alright. time to see all of them. First time. Okay. And also, kung meron pong kamag-anak ko na merong gusto kong sabihin o may bigay na mensahe para sa publiko. Thank you. Yan naman. Magandang hapon po. Ako po si Charlene Lasco, kapatid ni John Lasco. To be honest, naiyak kami na pumapasok kami rito kasi parang ang treatment sa amin, no, very VIP. After 4 years, merong mga government agency na tumututok sa amin. Naiiyak ako kasi at masaya, nararamdaman namin yung suporta nyo. Sana lahat kayo huwag bibitiw. Kasi talagang malaking bagay itong siniwalat ni Dondon. At maraming nadadamay. Ngayon, kami, sa part namin, nandito kami palagi para sumuporta sa inyong lahat. Pero syempre, tao lang kami, nagtatanong kami. Makikita mo sa news palagi, bakit laging PNP? Bakit itong mga habitually engaged na to, may mga red flags na hindi nakikita ng mga kapulisan. Like for example, si Colonel Orapa, he was involved in a kidnapping in San Andres. Pero na-dismiss yung kaso niya. Bakit itong mga ito ay hindi nakikita? 'Di ba? So, sana ang suggestion namin sa mga kapulisan at sa NAPOLCOM also, na magpasa ng batas o ruling na pag nakita nyo yung pulis na may ganun pong kaso na, dapat nababantayan na. Kasi kamukha nito, no?
Naghahasik pa ng lagim eh. Ang dami pang tinatamaan dito. So, kami, syempre, parang ang tingin po namin dito, pag hindi naasikaso, syempre, sumasama ang loob. Pero, like what I've said, sana ma-review nyo yung mga files nitong mga kapulisan. Kasi, hindi kami naniniwala na 20 lang to, 15, 30. Marami to eh. Kasi, magmula doon sa investigation namin 4 years ago hanggang ngayon, talagang may mga nag-feedback pa sa mga mastermind, may ganito. So, para sa amin, may sistema po ito eh. So, talagang you have to take a look into it. Isang malaki ho itong sistema na kumakain sa PNP. Minsan, pagka sinabing PNP, napapaano ka na eh. Parang pulis na naman. Makita mo sa social media, pulis na naman. Ano kaya ang pwedeng gawin ni General Torre at saka ng NAPOLCOM para naman makabawi po? Bukod dito, sana naman ho talagang magpasa ng batas kayo na kung pwede, strike 1 pa lang, tanggal na sa serbisyo. Sana ganun, di ba? Para hindi na pamarisan, hindi na tayo magdalawa, hindi na tayo magtatlo. So, yun lamang po yung hinihiling namin. And sana po, magpatuloy po kayo na talagang fair and just na review dito sa kaso na to. Kasi, hindi siya biru-biruan. Sana wag na hong pamarisan. At sana wag tayong, kahit ma'am, I'm sure may kakilala nyo yung iba, kumpare. Sana ho, talagang justice ho yung maibigay po sa atin. Hindi lang ho sa amin. At saka yung iba pang hindi makadulog, natatakot, pero talagang humihingi rin. Hindi sila ganun ka-bold, ganun katapang, o ganun ka-porsigido. Sana mabigyan rin ho ng justice yung mga yon. Salamat po. If I may respond, ma'am. Nasa pangalawang buwan pa lang po ako na panunungkulan ko bilang pinuno ng National Police Commission. Meron po akong 6 na taon na fixed term. Pangako ko po sa inyo at sa lahat po na nanonood na taong bayan ho, magiging patas po ang National Police Commission. Lahat po ng kailangan pong gawin dito para malinis po ang hanay ng mga kapulisan ay gagawin po namin na walang takot. So kung meron po kayong gustong isumbong po sa amin, kami po ang pulis ng pulis. Kung di man po yun na yung awareness level po ng NAPOLCOM, maaari po napakababa. Pero siguro po sa mga nangyayari ho ngayon, katandaan po ninyo na meron po kayong maasahang hustisya sa National Police Commission. Thank you. That being said, may questions pa bang iba? Kung wala na, papasalamat ako sa inyong lahat. Don, salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong tiwala sa National Police Commission. Lahat ng tao dito sa NAPOLCOM ay naniniwala sa hustisya. Mula ng pag-upurin natin, naniniwala rin tayo sa swift justice. So gagawin natin ang lahat to uncover the truth. Huwag kayong mag-alala. Gagawin natin ang ating makakaya. Sa lahat ng respondents din dito, huwag kayo rin mag-alala. Kung kayo ay inosente, aabsueltuhin namin kayo. Pero kung kayo ay nagkasala dito, wala tayong pag-uusapan. Sir, ano lang po yung reaction ninyo dun sa mga lumalabas ngayon na merong mga pinangalanan na high-profile individuals at meron na pong mga whistleblowers na ito rin yung mga witness nyo dito dati. Yung mga sinabi niya po ba ngayon sa media, ito po ba lumabas na rin dun sa mga investigasyon nyo sa kanila, yung mga privileged information po, communications? Yung pong mga pinangalanan, particularly po si Dondon, si alias Dondon, si Patidongan. Meron po siyang mga pinangalanan na high profile na mga tao. Ito po ba ay na-express niya rin sa inyo dati? Matigas yan noon sa Senate hearing noon. Ayaw talaga yan bumigay. Kahit na di ba pinailan natin ng kaso, di ba? One of the hindi napailan ng kaso kung hindi dahil sa Senate investigation na ginawa natin, di ba? 6 sila pinailan ng kaso ng serious illegal detention at saka kidnapping. Dahil nga, hindi tayo makapag-file ng murder with the absence of the body of the crime. Yung mga katawan, hindi na-recover. So, pinailan natin sila.
talagang pinalop natin sa IDG na mapailan sila ng kaso. At napailan nga. Pero yun nga, yung follow-up sa committee report natin, we directed the CIDG and the NBI to continuously investigate the case para talaga matukoy kung sino yung mga malaking tao na nasa likod. Dahil the disappearance of 34 man yun, di ba, ang ating record sa committee. There were 8 cases that we investigated, 8 cases involving 34 missing sabongeros. So, hindi masiguro mag-disappear yung ganun laking 34 na mga tao kung walang nasa likuran dyan na very influential. Di ba? At nagbibigay ng kumpas. Sa atin lang, at that time, we don't have the evidence to connect to the management ng ng yung pitmaster dahil nga wala talagang ebidensya na magkukunik. Hanggang doon lang tayo sa disappearance na may kumuha na tao. Pero Sen, dahil may bago ng mga lumabas na mga ebidensya at mga testigo, bubuksan niyo po ba ulit yung Senate inquiry kaugnay dito? Nag-close na ba tayo, Jo? Nag-close na. May We committee have report. already closed our committee investigation and we have already submitted our committee report and it was adopted by the Senate. So yung aming committee report was adopted by the Senate. So unless siguro kung merong mag-file lang resolution from one of our colleagues, then I will be forced to reopen the investigation. As former PNP chief, ano masasabi niyo? Marami daw mga police officer ang involved, parang binayaran para gawin yung pag-kidnap at pagpatay dun sa mga victims. It's possible. Kasi nga, yung isang kaso doon na si Lasso, sino yun, Jo? Yung pinick up sa bahay nila, ipinasok, positive, doon sa hearing mismo, positively identified yung mga pulis na inibitahan natin, ng mga intelligence operatives ng Batangas PPO, na sila yung nag-pick up kay Lasso. Lasco sa saan yun? Sa San Pablo, Laguna. San Pablo City. So, identify siya. Ayaw ko kung nakasuhan sila, di ba? Tapos ano na? Wala pang update. Basta nakasuhan yun, yung mga pulis na yun. Kinasuhan yun. Dahil nga, positively identified nung mother, yung wife, at nung sister ni Lasco na sila yung pumasok dun sa bahay. So how do you feel na parang napapagamit itong mga police in exchange of money? I'm very, noon pa yun sinasabi ko, napakasama no, na magpagamit tayo sa sindikato, if you call it sindikato. Police ka, you are there to uphold the law, you are there to enforce the law. Ngayon, binayulit mo yung batas para sumunod kung sino man nag-utos sa'yo na, I'm sure, in consideration of money. Ano pang motivation mo doon? Nagagawin yon kung hindi ka sinusuhulan. That's beyond your job description as a police operative na mag-kidnap ng tao at pumatay ng tao at itapon kung saan-saan. Pero sa tingin niyo, sir, ano to? Credible yung whistleblower kasi ang dami niyang pangalang minention, may celebrity. As far as credibility is concerned, sa akin, mas credible sana siya kung nagsalita siya noon pa, nung dito sa Senate investigation. But still, credible pa rin siya dahil kahit na-late na siya bumaligtad, you knowing his closeness to the personalities involved, then mayroong siyang sinasabi. Sir, Sir, sorry. Sir, punta ako sa online gambling. May we know your stand lang since ilang panukala na po yung final ng mga kapwa niyo, Senador, either seeking to strictly regulate or total ban. Kayo po, sir, on online gambling po. Ako dapat ban yan eh. I-ban yan kasi maraming nasisirang buhay dyan. Aside from doon mga missing sa Bungiros, no? Na, dahil nga yun, sa online pa rin yun nangyari, di ba? Aside doon na may namamatay,
marami akong nabalitaan talaga na may mga security guard na tumalon na lang sa tulay, nagpakamatay dahil wala ng pera. May bata na nagpatiwakal dahil na-hook sa online gambling. So, alam natin yung kung magkakapera man ang gobyerno, ang revenues from online gambling is not enough to compensate the moral decay, the social cost of that it brings, yung online gambling. So not enough yung stricter regulation, sir? Ah? Not enough yung stricter regulation? Not enough. Kasi alam mo, Filipinos are very, yung ingenuity ng Filipinos to go around the bush ay napakagaling. Kaya maisahan pa rin tayo yung regulation dyan. Hirap pa rin. Lalong-lalo na sa online. Hanggang ngayon, wala pa tayong magandang solusyon para dyan. So, balik ko lang po dun sa isabong investigation. Sabi nyo nga po, open kayo pagka meron pong resolution. Pero may pangangailangan po ba na i-reopen ninyong investigation o sa ngayon ipaubaya na muna sa PNP, DOJ? Yeah, I go by my recommendations in our committee report which was adopted by the Senate na pagpatuloy ng PNP yung kanilang investigation. Na ginagawa naman. They're on the right track naman. Kung totoong hawak nila si Don Patidungan, well and good. Kung hawak na nila para tuloy-tuloy yung investigation nila. Kasi mamaya na naman, magpatawag tayo ng hearing. Sabihin naman ng PNP, makiusap na naman ng PNP na, sir, pwede huwag muna sir dahil may ongoing pa kaming pinapalo up sir. Baka masunog yung operation namin sir. Meron pa kami mga taong tina-target ngayon sir na pwedeng mga persons of interest sir na gusto naming maimbestigahan. Baka masunog yung aming efforts. So, let's give them the whole playing field to operate para mas-solve nila itong kaso na ito. Pero kung merong mag-file a resolution na senador, then it's my duty to conduct the investigation, to reopen the case. Sir, dun po sa inyong investigasyon, although nag-cover kami, pero sa inyo po manggaling, sir, naiugnay po ba si Atong Ang dun sa itinakbo ng inyong investigasyon? At anong recommendation ninyo as regards Mr. Atong Ang? Solidly, iba kasi yung ebidensya that will stand in court, di ba? Pero yung, di ba, may isang nagsabi doon na, nandun kami, nag-monitor ba kasi sa hearing, di ba? Meron nagsabi na, si Don Patidungan ba yun, may kausap sa cellphone na, boss, sabi niya, yung boss na nire-repair daw nung kausap doon sa cellphone, ay si Atong Ang. Yun ang narinig natin doon sa hearing, di ba? Positive daw talaga siya na si Atong yung kausap nung nasa cellphone. Pero hindi man natin, kaya nga gusto ko sa PNP, palaliman pala investigation nila. So, hindi na-establish siya? Hindi na-establish sa Senate hearing, sir, yung connection ni Atong? Hindi na-establish? Administratively established dahil nga sila ang manager, sila ang presidente ng kumpanya kung saan last touch doon nawala. But criminally, kaya nga hindi tayo pati ang PNP at NBI mismo, hindi nakapag-file ng kaso directly linking Atong Ang because walang ang direct evidence. Pero ngayon, na meron ng itong testimonial evidence na pinoprovide ni Don Patidungan, din pwede nilang mapile yun. Ma'am, kumusta naman yung mga naka-restrictive custody na mga pulis dun sa sinasangkot sa Sabongero? Nandito pa rin po sila, ma'am, sa krami po at habang dinidinig po yung kanilang posibleng pagkakasangkot po dito dahil may mga naisampa na nga pong kaso, maliban po doon sa tatlong nauna na po na-dismiss. At we expect within the day po ay maisasampa na rin po yung mga kasong administratibo laban sa mga nabanggit na pulis po.
Ma'am, ilan? 15 o 12 po? 12 po yung nandito, minus po yung 3 na na-dismiss na po. Isang officer at 2 PNCO po yung na-dismiss na po. For different case po. Yung na-dismiss, ma'am, na officer, anong rango po niya? Lieutenant po. Ano yung kasali sila sa accused kay Patidongan? Yes po, yung lieutenant po ay kasama po doon sa mga na-dismiss earlier for their alleged involvement nga po dito sa missing sa Bungero po. But yung iba po ay for different case po. Okay. Ma'am Jean, kung na-dismiss yung isang officer at yung isang yung dalawang enlisted, ano yun ma'am? Dahil dun sa partisipasyon nila sa unang mga kaso dito sa Bungero? Their alleged participation nga po dito sa missing sa Bungero po. Doon po sa sinabi ko po kanina na lieutenant po. Doon sa PNCO po is a different case po ang kanyang pagkakadismiss po. Ma'am, pero itong 12, meron na ba sa kanila nakikipag-cooperate para maging state witness po? Well, it will be a welcome development po kung any of these 12 PNP personnel under restricted custody will really cooperate in the ongoing investigation po, because at the end of the day, ang objective po natin dito ay bigyan po ng hustisya ang mga biktima, pati na rin po ang kanilang mga pamilya. And nandito po tayo ngayon sa proseso na binevet po natin itong mga information. Marami pong information na nakakarating po sa atin, not only dito sa mga police na under restricted custody. And in fact, yung ongoing retrieval operation po, yung ongoing ocular inspection po doon po sa may area ng Taal Lake po is not only limited doon sa mga information provided by alias Totoy po. So may mga lumapit na po sa atin giving other information, and ito po ay dinadaan po natin sa proseso po, and hopefully po ay magkakaroon po tayo ng magagandang development. As we speak po ay may mga kaanak na rin po ng mga missing sa Bungero na nakuhanan po ng DNA specimen, at kung sakasakali po magpa-positive po sa scientific examination po na meron pong possible human remains po yun po ay maiko-compare na po natin doon sa DNA profile po ng mga nakuhanan na po ng mga DNA profile po ng mga kaanak po nitong mga missing sa Bungero po. DNA profile, ma'am? Yes po, ma'am. At least 12. I was informed na 12 po dun sa mga kaanak po na mga missing sa Bungero po ay nakuhanan na po ng DNA profile. So we are just waiting for the official result to be issued by the forensic group kung may magmamatch po dito sa mga possible human remains na nakuha po natin doon sa 3 hanggang 4 na araw po na pag-retrieve po ng mga possible remains po diyan po sa paligid po ng Taal Lake. Ma'am Jean, ilang relatives po ang kukunan? Kung 12 na yung binanggit niyo po, meron pa bang how many kamag-anaks pa po? Well, as it is po, may 34 po na cases na hawak po ang CADG. Probably we can start from there. But if you will believe yung pong mga allegation and statement po ni alias Totoy po, ay he is claiming na this is not only 34 but more than 100. But for purposes of comparison po, ay doon po tayo nakatutok dito po sa mga kaanak po ng 34 missing sa Bungero case na hawak po ng CADG. But we are not closing our doors. If there are kins po ng mga possible victims po, ay open po ang CADG para kuhanan din po sila ng DNA specimen po. Ma'am Jean, lastly, once na may mag-positive na doon sa cross-matching, ano na po ang next step para sa PNP? Well, if there will be a positive match po, I definitely it will be a biggest development in this case po. Ika nga, parang major breakthrough po yan, because this will prove our earlier assumptions na talagang pinatay na talaga itong, at least we're talking about the 34 missing sa Bungeros na hawak na cases na hawak po ng CADG. Kung sakasakali po na may talagang possible human remains na nakuha po o na iangat po in the past few days po, this will be definitely a major breakthrough po sa PNP po. At of course, again, ang hinihingi ng mga pamilya yung closure eh. Sabi nila, parang sa kanila, parang tanggap na nila na wala na yung kanilang mga kaanak. Ngayon, kung makakaroon po ng positive match,
that would definitely be a closure on the part kung sino man po doon ang maimamatch po yung possible remains po. But let us wait po. Like I said earlier, let us wait po doon sa official findings po ng forensic group. We don't want to preempt po yung official findings po nila. But we will continue validating po yung other information provided not only of alias Totoy but again other possible witness that may come forward po to give information. Yes, ma'am. Si Councilor, si Councilor po Regarding po sa ano? na may siyang sales attendance. It's not po sa kanila yung mastermind ko gusto ko attendance araw-araw. So, kasi master agent din yata siya sa headmaster. Now, consider kinakausap ko siya ng PNP, consider ko siya ng We will get updates po sa CIDG Region 4A considering na taga-Calamba po siya. After our press briefing today po, I will ask some updates. Baka naman po nakausap na po siya. And since, again, it was mentioned by alias Totoy po, and then we cannot just take for granted itong mga new revelations po na ito, and we will conduct case build-up if indeed yung kanyang previous attempt po sa buhay po niya ay may kinalaman nga po itong mga tao na pinapangalanan po ni Mr. alias Totoy. wala na sa 34. Ito sa considering the rest ng 100 sa mga na pumunta na tumawag sa CNP para mag-sabi, kapaliwanan na meron po pumunta sa 34 na meron po mga ibang mga We will just have to check again, ma'am, and get updates from CIDG. As far as I know po, yung 34 po na missing sa Bungera po yung talagang nahawakan po na kaso po ng CIDG, meaning yung mga mismong pamilya po nila ang lumapit po. But since there are new revelations po na lumalabas po ngayon, and probably we can take this opportunity also para manawagan po doon sa ibang mga kababayan po natin na posible na may mga kaanak po na hinahanap at posibleng may kinalaman dito sa ganitong similar incident po ay bukas po ang opisina po ng PNP, lalong-lalo na po ang CIDG para kuhanan po sila ng statement at maaaring makapagbigay po sila ng additional information that will help us and aid us in conducting case build-up din po. meron po kasi isang local resident urge daw sa komunidad na huwag masyadong maniniwa, huwag magpapadala agad-agad na yung mga nakuha sa akin na may naman pang allegedly ay human remains kasi ginagawa daw po sila daw talaga yun para starter grade used to afford to in tilapia cages not evidence of ano po Well, ang take po natin dyan, ma'am, ay hindi natin po pwedeng basta iisang tabi at ipawalang bahala yung mga nakukuha po nating information. That is precisely the reason kung bakit po tayo nagkakandak po ng ocular inspection. Yung ating mga kasamahan po sa Philippine Coast Guard ay sumisisid po para makakuha po ng posibleng ebidensya po. Ngayon, doon sa allegation na huwag maniniwala, kagaya ng lagi nating sinasabi, ma'am, gusto natin kung bakit as earlier this year ay ongoing na po yung case build-up pero hindi po natin sinasabi yan until such time there was a announcement from the DOJ tsaka lamang po nagsalita yung PNP and that is precisely the reason kung bakit hindi po tayo